magta-transfer ng aking mga shrimp dahil hindi na nga ito dumadami. At ano ba itong kakaibang insekto sa ilalim ng tank? Tara at alamin natin. So what's up mga bossing? So for today's video ay mag-water change nga tayo dito at kukunin natin yung ating mga shrimp dito sa ating tank. Ayan, nasilip akong isang shrimp. So sa pagkakaalam ko ay nasa 6 pieces na shrimp ang nandito at inalist na rin natin itong ating hornwort para malinis natin ng mabuti itong ating tank dahil napakarami na ng fry dito pero medyo malabo yung tubig natin dyan. Nagready na rin nga ako ng lagayan para makuha natin yung ating mga shrimp. So kuha muna ako ng pandahit natin mga boss, tuliin natin yung ating mga shrimp. So ayan mga boss, may nispata na akong isang shrimp. So ewan ko lang kung mahuli natin ito mga boss dahil medyo mabibilis din ito at medyo malabo ang tubig natin. Ayan, may nakuha na tayong isa. Mabuti na lang at hindi masyadong malikot mga boss. Pero sa tingin ko ay may eggs ito mga bossing. Ayan. Pero lipat muna natin dito mga boss. Ayan. Yun. Ano kaya kung may eggs ito mga boss? So mamaya silipin na lang natin. Tapos ispat pa tayo kung may makita pa tayong shrimp. Yo, may nakuha pa tayong isa at sa tingin ko ay male ito mga boss. Ayan. So ano pa tayo mga bossing? Yun, wala. Ililipat ko nga ito dun sa maliit na tank. Ay! Ayan. Kala ko tumalon mga boss. So ililipat natin yan sa maliit na tank para mabantayan natin ng mabuti kasi wala pa akong nasisilip na mga shrimp na maliliit. So ayan mga boss, may nakuha na tayong 3. At ewan ko lang kung may makukuha pa tayong iba. Ayan, ganyan pala yung itsura ng hair algae. Ayan, mukha talaga siyang buhok na nagkagupit-gupit. So check pa natin mga boss kung may makukuha pa tayo. Ayan, meron pa. Yun. So, tingin ko wala na itong mga eggs. Pero ang pinagtataka ko mga boss ay wala tayong nakikitang mga baby shrimp. Dahil nung nakaraan nga ay may nakita na akong mga eggs nito pero wala pa akong nakikitang mga baby shrimp. Ewan ko lang kung napisa mga boss or nakain itong ating mga fry dito. Dahil sobrang dami din ng fry natin dito. So pwedeng maging predator nga itong ating mga fry. Dahil malilit din naman kasi yung mga shrimplets natin. Kaya siguro kasya din sa bibig nila. So kailangan nating separate ng lagayan itong ating shrimp para dumami din ito. Yan, ito mga female, ito mga boss. Yan, female. So makita mo naman yan sa may tiyan nila dahil medyo malaki nga. At kung matimingan mo ay may mga eggs, siguradong female nga yung mga boss. So may nakita pa ako ditong isa. Hanapin ko lang mga boss, or water change na ako dito dahil nagulo na natin. May nakita akong isa. So
So, sige mga boss, balikan ko kayo mamaya kapag nahuli ko pa yung isang shrimp natin at water change na rin ako dito. So yan mga boss, nahuli ko pa yung isa pang shrimp natin. So kompleto na nga ito. Ayan, 5 shrimp na nga ito nandito. Ayan. So kompleto na yung mga shrimp natin. So ibabalit ko na lang yan mamaya. At may nakita akong ditong isang insekto mga boss. So comment down below mga bossing kung ano ba ito. Hindi naman ito shrimp, pero napakabilis mga boss. Ayan. Hindi ko alam kung parasite ito mga bossing, pero mukhang nabubuhay siya sa ilalim ng tubig. At mukhang ito ang dahilan kung bakit hindi dumami itong ating mga shrimp mga boss. So malamang ito ang mga kumakain ng shrimp natin. Ewan ko na lang yung mga fry kung nakakain ba nito. So water change na lang muna ko mga boss at ulihin natin yan mamaya. So gamit lang ako ng hose ulit mga boss at siphon lang ako ng mga dumi dito. So hindi ko na ipapakita dahil medyo boring din yun na part. So pakita ko na lang sa inyo kapag medyo nakapag water change na tayo at nakapagpalit na ng tubig. So yun, balikan ko yung mamaya mga bossing. So yun mga boss, nakapag water change na nga tayo at nakita natin na may dalawa pang shrimp. Ayan, kung makikita nyo, medyo nakita na natin na may shrimp pang natira. So 7 pala ito mga boss. Ayan, pero check natin kung itong net natin kung may mga shrimplet na nakasama dito sa ating pagsasaipon, pati na rin isda fry. So ingat lang tayo kapag nag water change. So mukhang wala naman mga boss. Tuliin na lang natin yung ating dalawa pang shrimp. Kaya naglagay ako ng ayun, may nakita akong isang fry. Check natin ang mabuti mga boss. O namalikmata lang ako na may fry. So check muna natin mga bossing kung may fry. So yan, uliin muna natin ito mga boss. Di ko na na-check yung isa pa nating fry. O namalikmata lang ako. So female pa ito mga bossing. So 7 pala ito lahat. Ayan, so kaya dapat sana ay may shrimplets na tayo dito. Pero wala mga boss. 0 pa rin tayo sa shrimplets. So check natin mamaya kung may mga buntis na ba dito. So hanapin natin yung isa pa. So maganda rin na libangan itong ating mga shrimp kasabay ng pag-aalaga ng isda dahil pwede naman silang magsabay mga boss. Yun. So ito ay male pa. So bali 7 yung shrimp natin ngayon. Yan. So check natin. Tingin ko wala pang so di natin ma-check dito mga boss dahil top view nga tayo. So doon na lang siguro sa maliit na tank. So alisin na lang natin itong parang insekto dito sa ilalim ng tubig. So hindi ko alam kung ito ba yung kumakain ng mga shrimp o pati ng ating mga isda. So pero dapat mahuli natin yan.
hindi lang makita masyado sa camera pero mukhang nahuli natin siya mga boss. Wait lang, kunin ko. Ayan siya mga boss. Yun. Okay ito mga bossing. Ayan siya. Patayin na lang natin mga boss para safe. Yun. So, ibalot na lang natin itong mga shrimp natin at doon na lang natin ito paparamihin sa kabila na bahay. Sa malisulat na tank. So, yan mga boss, na i-plastic na natin itong ating mga shrimp. So, 7 ito lahat at meron akong nakitang isang shrimp na buried o may eggs ang tiyan. At ito nga yun, itong nasa may bandang gitna. Ayan. So, ayan yung may buried natin. So, hindi lang makita masyado dahil may mga lumot mga boss. Pero, mabuti na yon dahil merong isang female na buried mga bossing. So, ilipat ko na lang ito sa mas maliit na tank at doon na lang natin ito paparamihin para mas nati-check natin mga bossing. So, ilipat na lang natin ito mga boss. Tara! So, yan mga boss, itatapon ko na sana itong tubig na pinag-water change natin. At napansin ko na napakarami na palang ganong insekto dito mga bossing. Kaya siguro hindi dumadami yung ating mga shrimp dahil merong predator talaga sa tank na yon. So hindi nga ito shrimp dahil pabilog nga ito at sobrang bibilis sa mga boss, kaya hindi ko sigurado kung ano ito. So comment down below na lang mga bossing kung ano ba itong klaseng insekto ito o kung mabuti ba ito sa tank o masama para sa ating mga isda. So comment down below na lang mga boss at itatapon na natin itong tubig natin. So marami na nga dumi at green algae. So marami din pinagbalatan ng shrimp dito. Ayan. So tapon na lang natin itong mga boss dahil hindi nga tayo sigurado kung ano ba yung insekto na yon sa ilalim ng tubig. So comment na lang mga bossing. So heto na mga boss at nandito na tayo sa isang bahay at heto na yung ating mga shrimp. So kitang-kita nga natin na medyo malulusog naman itong ating mga shrimp pero hindi nga tayo nagkaroon ng mga baby shrimp. So acclimate na lang muna tayo dito mga boss at hintay lang siguro tayo ng mga 10 minutes at mamaya ay i-release na lang natin ito dito. So may mga fry pa naman ako dito pero maliliit pa naman. So ayan, pagkatapos nga ng 10 minutes ay ready for release na itong ating mga shrimp. So dito nga ay mas mababantayan natin ito ng mabuti dahil maliit lang ang kanilang tank. At makikita at mamonitor natin kung may mga eggs na ba itong ating mga shrimp. Kaya sana nga ay maparami natin ito para makapag-release naman tayo sa market. So napakaganda nga nitong isama sa mga planted tank dahil nagsisilbing itong tagalinis ng ating tank kapag may mga natitirang mga pagkain na hindi naubos ng ating mga isda at pati na rin tagakain ng mga lumot. So may mga fry pa naman ako dito pero maliliit pa naman sila at sana ay mag-buried na itong ating mga shrimp dito. At mukhang nagustuhan naman nila dito at may konting moist pa tayo dito sa ating tank. So yun lang mga boss, abangan nyo na lang kung ano ba ang mangyayari dito sa ating mga shrimp at kung rarami ba ito. At kung nagustuhan mo naman nga itong ating video ay paki-like naman ang ating Facebook page, like, comment, share na lang sa baba. Happy fish keeping, peace!